Isang nakakatakot at isang nakakatindig balahibo, mga kaboses, no, na statement na ni VP Sara Duterte. Kanya pong binitawan ito sa harap po ng mga media, mga kaboses, no, at tiyak po mukhang takot na po ngayon lahat, no, yung mga nakarinig nito. Lalo na po doon sa mga may pasimuno po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi po natin inasahan na sasabihin po ito ni Vice President Sara Duterte, mga kaboses. Although, no, alam po natin kung gaano po siya katapang, mga kaboses, na harapin ang kanya pong impeachment. Ngunit ito po hindi po natin inaasahan, no, mga kaboses, na kanya pong sasabihin ang katagang gusto raw niya po ng bloodbath o madugo, mga kaboses, na talagang madugo na impeachment trial, mga kaboses. Bago po yan, pag-uusapan po natin yan, palalaliman po natin yung gusto ni VP Sara Duterte at yung feeling po ngayon, mga kaboses, ng mga magiging maghaharap, no? Lalo na doon sa 24 na senador. At yung mga prosecution team, Laila de Lima, Chel Jokno, baka nasa Kongreso, mga kaboses, lalo na yung may pasimuno nito. Hindi kasi natitinag, no? Nakikita natin sa aura ni Vice President Sara Duterte, parang hindi siya affected, no, sa mga pangyayari. Parang sila lang yung natataranta. Sila lang yung excited. At sila lang din yung parang affected po sa lahat ng bagay. Kapag kasi Vice President Sara Duterte po yung magsalita, no, hinggil po dito sa impeachment, at nakita po nila na parang wala lang kay Vice President Sara Duterte at parang hindi siniseryoso ni Vice President Sara Duterte, magagalit sila, mga kaboses. Hindi ko maintindihan. At para bang magagalit sila o hindi nila matanggap na ganun ang response ni Vice President Sara Duterte, mga kaboses. So, bago po yan, paki-subscribe, like, follow, and share po sa ating Facebook, sa ating pong YouTube channel pala, mga kaboses, pasensya. Sa ating YouTube channel, no, The Standpoint Analysis, mga kaboses, kung saan po yung mga programa po natin, mga episodes po natin regarding po sa mga pangyayari po ng ating bayan, at magbibigay po tayo ng reaksyon, mga kaboses. Paki-subscribe, like, and share, at click the notification bell po para updated po kayo palagi sa atin pong mga uploads, mga kaboses. Ayan. Ngayon po nga raw, mga kaboses, dito po tayo sa ating talagayan. Sa harap ng inaabangang impeachment trial, no, inaasahan po natin, mga kaboses, na mangyayari po ito ngayong Hulyo 30. Muli hong pinatunayan ni Vice President Sara Duterte ang kanya pong tapang at prinsipyo, no, naharapin ho ang kaso ng buong dignidad, walang palusot at walang takot, syempre. Siya po yung nanakot, no? Siya po yung nanakot, Parang siya po yung nanakot ngayon. At tiyak po na matatakot talaga, no? Ano kayang nafe-feel ngayon, no? Nung nararamdaman ngayon, mga kaboses, ng mga nasa Senado, no? Lalo na po alam po natin kung gaano pa po ka-powerful ito ng mga Duterte, mga kaboses. At labanan po yan, no? Hindi lang po sa number game, ha, mga kaboses. Hindi lang po sa numbers ng posibleng sa kanya doon sa Senado na boboto ng pro-impeachment at anti-impeachment. But this is about, mga kaboses, no? Ebidensya. Kung meron bang ebidensyang malalatag, no? Kaya po ito po'y talaga pong aabangan o inaabangan ng taong bayan kung ano pong magiging resulta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Although hindi naman po siya ganun kalaki talaga, no? But naging controversial na, mga kaboses, kasi nga imagine Vice President pinapa-impeach ng administrasyon, no? 'Di ba? No, nakakatawa, 'di ba? Yung mga galawan nila, mga kaboses. Parang pinta na natin, no, kung ano yung mga purpose nila, mga kaboses. Sabi po ni Vice President Sara Duterte, gusto ko ng bloodbath, no? Matapang po na pahayag ni Vice President Sara Duterte. Hindi ho dahil gusto niyang manggulo, ha. Ito po yung atin pong baka kasi OA na naman tong iba, no? Magkokomento na naman. Ito si Vice President Sara Duterte, sobrang
tapang, dahas, kasi alam naman po natin, no, meron pong simi banta, no, na meron pong mga buwelta si Vice President Sara Duterte noon sa administrasyon, mga kaboses, no? Hindi ito dahil gusto niyang manggulo, ha, mga kaboses, kundi dahil gusto niya hong ilantad ang kabuktutan, mga kaboses, sa likod po ng impeachment trial na ito, mga kaboses. At ngayon po, no, atin pong pakinggan ito pong statement ni Vice President Sara Duterte bago po tayo mag-proceed doon po sa ating komentaryo hinggil dito, mga kaboses. Ma'am, regarding sa result sa senatorial candidates, ma'am, ano tingin niyo magiging takbo ng impeachment trial, ma'am? How positive are you na, or confident are you na ma-active kayo, ma'am, yung sa impeachment trial sa Senate po? Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. At hindi ko alam kung paano boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So, parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang trial. Pero, ginagawa siya ng publiko. So, basta sa akin, tanggap ko kung anong mangyayari, anong magiging ending noong impeachment. Pero yung preparation po ng mga lawyers natin, kamusta po? Lawyers, okay naman sila. In full throttle na yung kanilang preparations for the impeachment, and of course they would not want a trial as lawyers. Alam naman natin ang galawan ng mga abogado, no? Marami silang mga paraan sa batas as a legal recourse for their clients. But sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. I want a bloodbath talaga, mga kaboses. Ha? Dito po tayo sa ating statement. Dito po tayo ngayon, mga kaboses, sa ating komentaryo. Unang-una po dyan, bakit siya gustong patalsikin, mga kaboses? Unang-una po sa nakikita natin, no? Jack po, nanindig balahibo na po yung mga kalaban ngayon, eh. Sabihin ba naman ni Vice President Sara Duterte na gusto niya ng bloodbath? Ibig sabihin, hindi natatakot si Vice President Sara Duterte na harapin, no? Kahit ano pa yan, kadugo, mga kaboses, no? Yan po yung stand ni Vice President Sara Duterte. Bakit nga ba gusto siyang patalsikin, mga kaboses? Una-una po sa mga nakikita natin, dahil unang-una, hindi siya yung tipo ng politiko, kandidato, mga kaboses, na sunod-sunuran ng administrasyon. Kaya ho, hindi po ma-impeach yung iba dyan, na kahit na po nagwawaldas ng pera ng bayan, milyon-milyon, bilyon-bilyon, mga kaboses, kasi naging tutayan sila ng mga matataas na opisyal ng ating gobyerno, mga kaboses. Naging tutayan ng palasyo, naging sunod-sunuran, naging gahaman. Dahil hindi po yan si Vice President Sara Duterte, hindi po siya katulad ng iba pong opisyal na puro yes, kahit na mali. Tingnan mo, example ito, itong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bakit nag-yes to impeachment sila? Mismong sinabi po ni Congressman Toby Tiangco, mga kaboses, na pressured yung mga kongresista, no? Kasi natatakot sila na baka hindi sila bigyan ng budget ng House of Representatives, mga kaboses, no? Yan po yung isa, no? At alam po natin na ito si Vice President Sara Duterte, ayaw niya at hindi talaga siya gusto maging kontrolado ng mga Marcos at ni Speaker Romualdez, mga kaboses. At sino-sino nga ba yung mga nasa likod ng impeachment? Ito pong si Chel Jokno ng una at Leila de Lima,
na matagal na rin po nating kilalang mga anti-Duterte, no? Mga kaboses. At alam niyo naman po na ang Kamara ay kontrolado ni Martin Romualdez, no? Pinsan ho yan ng Pangulo na siya ring isa sa nangunguna, mga kaboses, sa pag-promote ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. No? At ang nagpapanggap, mga kaboses, na para sa demokrasya, no, sila po yun. Nagpapanggap na ito ay daan, ito ay napapakita na talagang may part ng demokrasya ng Pilipinas. Pero ang totoo, tinatanggalan po ng boses yung mga taong may mga paninindigan. Ano po? No? Kaya ito si Vice President Sara Duterte, simple lang po yung kanyang pahayag. Ayon po sa kanya, tanggap ko ang anumang maging hatol. Acquittal man o guilty, I'm already at peace. Ibig sabihin, tanggap na po niya, mga kaboses. Hindi ito pahayag, mga kaboses, ha? Mantakin niyo po ito. Hindi po ito pahayag ng isang guilty. Ito po ay linya ng isang lider na may prinsipyo. Mga kaboses, handang harapin ang kaso. Hindi para iligtas ang sarili, kundi para ilantad, mga kaboses, ang kasinungalingan ng kanyang mga kaaway. Yan po ang mantakin niyo po yan, mga kaboses, ha? Ito po ang klase ng leader na kailangan, mga kaboses, ng ating bayan. Hindi plastic. At lalo sa lahat, hindi scripted. At lalong hindi takot o hindi natatakot sa may kapangyarihan, mga kaboses. Ang tanong natin sa inyo, mga kabos, sino ba dito ngayon sa pangyayaring ito o sa mga sitwasyong ito, sino nga ba ang tunay na may malasakit, mga kaboses, no? Ang leader na walang takot harapin ang kaso o ang mga leader na takot sa katotohanan kaya gumagawa ng parahan para patahimikin ang kanilang katunggali o kanilang karibal? Comment po kayo sa baba, mga kaboses, sa atin pong comment section. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa atin pong mga episodes dito sa Standpoint Analysis, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat. At ingat po kayo palagi, mga kaboses. Please subscribe at click the notification bell po sa atin pong YouTube channel, mga kaboses, para palagi po kayo updated sa mga bago po nating mga uploads, mga kaboses. Ako po si Kaboses Wins. God bless po sa inyong lahat and bye-bye.